You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Pinky Webb. Transport Group Piston will hold a nationwide strike on November 20 to 22 to protest the approaching deadline for the franchise consolidation of traditional jeepneys. Piston is urging other drivers and operators to join the protest, warning the government's modernization program will massacre their livelihood. Transport officials are preparing for the possible impact of the three-day strike on commuters. Let's go straight to the source of the story. We have Piston National President Modi Floranda. Modi, magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po, Ma'am Pinky Webb, at siyempre sa ating mga taga-subaybay ng CNN. Magandang umaga po sa lahat. Sir, kasado na po yung protesta sa Lunes. Para lang malinaw, sir, ilang araw ho ba ito? Mag-start po ito ng Lunes at hanggang November 20, 21, 22. Yung ating pong magaganap na pagkilos ngayong laban nga dito sa deadline. Opo, at ilang tsuper ang inaasahang sasali sa protesta? Ang inaasahan po natin, yung sa ilalim po ng Piston at Noto Beneficiary Coalition, may nasa 100,000 na mga driver at operator yung lalahok na yung darating na araw na Lunes. At siyempre, kasama din yung iba't ibang mga local associations sa iba't ibang federation na nagpabot sa atin na sila makikiisa ngayong darating na Lunes. Pero doon sa mga malalaking mga transport groups, wala ho bang ibang sasama pa sa Piston para sa ikinakasan yung protesta sa Lunes? Tayo po ay nagbubukas po tayo ng linya sa kanila para makausap na din natin at bago pa man tayo nag-preskon, tayo may mga panimulang ng pag-uusap sa iba't ibang mga federation. At nag-aantay pa rin po tayo ng kanilang tugon. Bakit ho tila hindi sila maengganyo sumali dito sa ikinakasang protesta next week? Sa atin po ay inirerespeto natin yung tindig ng iba't ibang mga federation dahil alam naman po natin na mayroong mga federation na talagang nag-modernize na rin. Ano? Mm-hmm. At marahil ito yung isa sa hindi nila pagtugon doon sa ating panawagan. Pero ang sa atin pa rin hanggang sa kasalukuyan ay sinisika puro natin na sila ay makatalastasan na maging bahagi ng magaganap pong pagkilos. At ang bunsod po ito ng yung protesta, yung itinakdang deadline para sa consolidation ng mga traditional jeeps. Yan pong deadline ay sa December 31. Kamodi, pakikwento ulit kung ano ba ang nagiging problema nyo dito? Ang isang malaking problema ay mula pa man nung pinatupad yung 2017-011, ang sinasabi naman natin hindi naman tayo tutol sa usapin po ng modernization, mas ang linalabanan po natin dito yung pamamaraan ng modernization. Kasi kung ang layunin talaga ng gobyerno ay ayusin yung ating moda ng public transport, bakit hindi ang likayin muna ng gobyerno ay magtayo tayo ng sarili nating industriya at tayo ang lumika ng ating public transport? Kasi silalim po ng modernization ay hindi po yung ating ekonomiya, yung ating pinapaunlad, kundi ang pinapaunlad dito yung mga dayuhan na kung saan ay sila yung nagtatambak dito ng mga minibus sa ating bansa, katulad ng halimbawa, ng Japan at saka China. At dahil angkat tayo ng angkat ng mga iba't ibang mga sasakyan galing sa iba't ibang mga bansa, pinapatay natin yung ating sariling ekonomiya dito sa ating bansa na dapat ito yung pangunahing tulungan at suportahan ng ating pamahalaan. Kung ang layunin lang ay usapin po ng pagsasayos ng ating public transport. Mm-hmm. Hindi ba nagkakaroon naman kayo ng pag-uusap sa gobyerno regarding your concerns? Opo, tayo naman ay mula po nung March, nung tayo po ay naglunsad ng transport strike, mula po tayo nung pinatawag ng Office of Secretary ng Malacanang, yan po ay inilatag po natin sa kanila yung ating pong 7 kahingian at tayo naman ay tuloy-tuloy po tayo nakipagtalastasan sa DOTR, sa LTFRB hanggang sa Kongreso at Senado. Humaharap po tayo sa mga pinatatawag nila mga public hearing at yan po inilalatag natin. Ang sabi po natin, kung usapin lamang ng pagsasayos ng ating public transport, dapat ang unang likayin talaga ng gobyerno ay magtayo-tayo ng sarili nating industriya. Ay tinatanggap naman po nila yung ating mga mungkahi, pero sa esensya, ay sa aktual, ay talagang tinutulak pa rin nila yung pag-fish out o pagtanggal ng ating mga traditional jeepney. Ano ho ba mangyayari kung maging firm, sabihin po natin, ng gobyerno, na matutuloy at hindi po nila i-extend itong December 31 deadline? Malaking epekto, hindi lamang sa hanin ng mga driver at operator, kundi mismo sa ating ekonomiya. Dahil ang sinasabi nga natin, pag talagang totally hindi na tayo pinayagan na makapag-servisyo at makapaghanap buhay, ang katuwang po niyan ay sansasakay yung ating mga manggagawa, sansasakay yung ating mga mamamayan para tumungo sa kanilang pagawaan. Yung hindi makapasok yung ating mga manggagawa sa panahon talagang totally tayo tinanggal
ang epektado po niya yung ating ekonomiya sa ating bansa. But ang December 31 deadline, Kamodi, ay para sa consolidation. Bakit ho hindi mag-consolidate yung inyong mga grupo? I understand that marami po sa mga operator ay ang pag-aari ay isang jeep lang. Tama ho ba? Opo, Okay. yung usapin po ng consolidation ay ito yung pag-surrender ng kanilang mga prangkisa. Kapag sinurrender po nila yung kanilang mga prangkisa sa ilalim ng consolidation, ay wala na silang pag-aari sa ilalim po ng modernization program. Kaya ang sinasabi nga po natin, kung ang layunin lang talaga ng gobyerno ay para ayusin yung ating public transport, bakit hindi nila payagan yung usapin po ng totally sinasabi natin rehabilitation ng ating public transport na mahaba na yung dinaanan, halos 78 years na tayong tuloy-tuloy na nagre-rehabilitation. Napatunayan po yan ng ating sektor. Mas mahusay, lalo na kung may kakibat na suporta ng gobyerno. So basically, ang sinasabi niyo po, Kamodi, sana i-rehabilitate na lang. Tama ho ba? Yung mga existing na mga traditional jeep natin, yun, ang una. At pangalawa, yung sinasabi niyo, sana meron tayong sariling industriya that will provide modern jeeps. Am I correct, sir? Opo, totoo po yun. Okay. At sinasabi po natin na talagang dapat ang inuuna muna ng gobyerno ay yung sarili nating industriya. Kung layunin talaga ng gobyerno, iangat yung antas ng ating public transport, ay dapat naglilika tayo ng sarili, hindi po tayo nakaasa sa iba. Okay. Wala na ho bang atrasan itong strike? Tuloy na po ito sa ngayong darating na November 2021 at 22 po. Alright. Kamodi, Piston National President Modi Floranda, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din po at ingat po kayo. And thank you for joining us here on The Source. I'm Pinky Webb. You're watching CNN Philippines.